dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol is ito, gagawa lang tayo ng reaction video mga idol regarding dito sa ginawang pagtatanggol ni idol Senador Robin Padilla dito kaya Tatay Digong. Kasi nga mga idol, yung ginawa niyang war on drugs nung kanyang administrasyon, talaga namang naging maganda mga idol. Naging maganda yung dulot sa bansang Pilipinas, di ba? Tumahimik. Tapos mga idol, bukod dun sa war on drugs, napakadami talaga niya nagawang maayos mga idol. Napakadami niya nagawang project, 'di ba? Bibihira na yung gantong presidente mga idol. Tapos ngayon, 'di ba? Pagkatapos niya ng termino mga idol, binabati ko siya ngayon sa lahat ng ginawa niyang maganda para sa Pilipinas. 'Di ba? Ang hindi ko maintindihan. So ito mga idol, panoorin natin si Senador Robin Padilla. Po, sa amin pong pro tempore, Senator Jingo Estrada, sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, sir, at sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros, at siyempre po sa amin pong pinakamatigas na Senador, Senator Bato de la Rosa, at sa amin pong malasakit King, Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita, at siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso. Yun, kasi nga mga idol, stop lang natin ng konti doon. Kasi nga mga idol, si Senador Robin Padilla, nakulong. So alam niyo yung galawan ng mga kriminal mga idol, kasi 3 taon siya nakulong, di ba? So yun yung ine-explain niya. Hindi kasi kagaya ng iba mga idol, puro lang puro lang salita. Di ba? Hindi naman na-experience, no? So yun. Ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga. Kasi nga mga idol, sasabihin ko lang, nakapokus sila sa mga kriminal na namatay. Pero hindi nila nasisilip, no? Yung ginawang pagpatay, yung ginawang karumal-dumal na kung paano patayin mga idol ng kriminal, yung mga inosenteng tao, di ba? Hindi ko maintindihan mga idol, nakapokus sila sa kriminal, di ba? Kasi ginagawa nila mga idol, bine-baby nila yung mga kriminal, no? Ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW, kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani. Grabe, at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid.
Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, Grabe yun, mga idol. wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, Grabe, no? ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld. Mga idol. Kung ano ang mga drug syndicates. Yun, tama yun. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito. Tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Yun nga mga idol, no? Yun din, sinisisi nila sa mga ano yun. Sa, yun nga, sa war on drugs, no? Ni Pangulong Tatay Digong, na lahat ng pagpatay mga idol. Hindi nila alam mga idol, yung mga sindikato, di ba? Yung mga tauhan yan, di ba? Yung marami ng alam, talagang tinutumba na rin nila. Kasi nga, pag nahuli na nga ng pulis yan, mga idol, pag kumanta, lahat ng pangalan pwedeng mabanggit, di ba? So, yun yung iniiwasan ng mga sindikato, kaya lahat pinagpapatay na rin. Di ba? Yun yung mga idol Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yun, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Tama yun, mga idol. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Isang malaking correct yun, mga idol, na dati talagang na dati talagang hindi ka pwedeng maglakad, no? Kasi napakadami mong makikitang tambay, 'di ba? Pwede kang mapagtripan, no? Lalo na sa gabi, 'di ba? Hindi mo lang pwedeng mangyari sa iyo. Tama 'yung mga idol yung sinasabi ni Senador Robin Padilla. Kaya nung pagpasok nila Tatay Digong, mga idol, talaga namang nagpulasan, 'di ba? Lahat ng adik nagsisukuan, no? Kasi kung di ka susuko, mga idol, talaga mangyayari, mamamatay ka talaga, 'di ba? 'Yun nangyari. Buong mundo problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Yun. Kaya sana po ang hinihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Nilalaman po nung aking paunang salita kanina, na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya, na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi nung 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld.
na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. So yun mga idol, yun yung ginawang pagtatanggol no, ni Senador Robin Padilla. Piniliwanag niya mga idol yung mga nangyari, yung mga pwedeng mangyari, di ba? Kung bakit nangyari yun during war on drugs ni Tatay Digong mga idol, 'di ba? Kasi totoo naman talaga, 'di ba? Lahat ng nangyari ngayon hindi yung lagi na lang sisisi sa mga namatay, no? Puro na lang namatay. Paano naman yung mga nabuhay mga idol dahil sa war on drugs, 'di ba? Marami din nabuhay. Yung mga sumuko, nabuhay mga idol, 'di ba? Yun yung ron, 'di ba? Napakaraming sumuko. So ano yung masasabi niyo mga idol sa gantong pangyayari, no? Comment down below mga idol, pag-usapan natin dyan. So sa mga bago sa channel ko mga idol, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And sa mga nakapag-subscribe naman, sobrang maraming salamat mga idol. Malaking tulong sa channel natin yan. Alright, sobrang maraming salamat mga idol. Hanggang sa susunod. Ciao!